Magandang araw mga kapwa-aspiring lawyers. Welcome to Sa Totoo Lang, ang podcast na walang bias, walang paligoy-ligoy. At syempre, walang katapusang kwentuhan tungkol sa batas at pagiging abogado. Ako si Sydney. At ako naman si Shara. And welcome to Objection, Your Honor. Wow, gusto ko yun. Objection. Objection agad. Yeah, I think madalas naman natin siya maririnig kung familiar kayo sa mga series, ganyan, o kaya sa ipaglaban mo, may mga ganong mga lines. Pero, bakit ba natin to ginawang title, Sydney? Siyempre, we have to debunk misconceptions from a lawyer's perspective. So, ayan, we have a guest speaker today. And maganda na alam natin, especially sa mga aspiring lawyers out there, kung ano nga ba yung mga expectations sa law school of being a lawyer and siyempre sa mga batas mo. Right. And of course, alam naman natin yung definition kung ano ba yung pagiging abogado, ano ba yung abogasya from Google, di ba? Nasa-search naman yung Google mo, te. Pero iba talaga kapag ka manggagaling mismo sa isang abogado. Kaya naman, ipakilala mo na, sino ba ang ating guest speaker, Sydney? Nako, he is a faculty member of the Human and Family Development Studies, College of Human Ecology at the University of the Philippines, Los Baños. He is currently the director of the UPLB Security and Safety Office, or SSO, the former director of the UPLB Human Resource Development Office, and former director of the UPLB Gender Center. As a practicing lawyer, he owns Laguna-based Peralta Law Offices and performs general litigation, labor, employment and related contracts, corporate governance, corporate services, and housekeeping, real estate, disputes, banking, and finance. He also serves as a legal consultant to various international and domestic corporations and companies. He is an author who published 7 books from Rex Publishing Company, namely Gender and Society, Contemporary World, Foundations of Early Childhood Education, Human Rights Education, Criminal Procedure and Court Testimony, National Service Training Program NSTP1, and National Service Training Program NSTP2. 2 books will be released by him this 2024 entitled Institutional Corrections and Non-Institutional Corrections for the Criminology Sector. At present, he is a PhD candidate under the Doctor of Development Studies program in UPLB Los Baños. Now welcome our guest speaker, Attorney Eric Ferrada. Okay. Hello. Thank you so much, Attorney Eric. And for everyone's information, si Attorney Eric ang Senior Advisor din ng the UPLB Law Society. So, thank you, Attorney, sa pagpapaunla kahit sobrang busy mo talaga given all those credentials na sobrang haba. Sige, thank you actually for inviting me to share my insights about your topic for today. Right. Okay, sige. Simulan na natin kaagad. Ano ba yung isang abogado, attorney? Kasi syempre, alam na namin na abogado siguro mayaman yan. Diba? So, wait lang, share lang po namin kung ano ba yung naging thoughts ng UPLB student. Kasi nag-interview kami around UPLB. Sabi nila, ang isang abogado ay someone who protects human rights and fairness. Okay. Tapos, ano pa yung iba? Law effective and accessible for all. Ayan, defenders of truth. And syempre yung last. In charge of notarization and has expensive services. Alam na mga estudyante yan kasi naghahanap sila, saan ba murang notaryo sa LB, di ba? OUR baka naman. Hi! Ayun. So, for you naman, attorney, what is a lawyer? Actually, a lawyer for me is not really a superhero, no? A lawyer is just an ordinary person who, of course, would always think of 3 important factors, especially in litigation, no? Of course, number 1 is to protect your client's interests, no? Number 2 is, of course, to be an officer of the court. Yung pinakamahalaga yan, no? And number 3, syempre, to fight for, whatever legal principles that are available to you as you became a lawyer already. So, yung 3 bagay dyan, no? Syempre, protektahan mo yung interest ng kliyente mo, yung korte, kailangan i-maintain mo yung respeto, at saka syempre, yung kaalaman mo, no? That should be properly, not only, be exhibited through your pleadings, but also when you manifest before the courts. However, right now, when we talk about lawyers, we're not only focused on lawyers who perform litigation. Because of the developments of several laws right now, there are other fields of law that is also, or that can also capture those things that you mentioned. Like for example, corporate governance, corporate housekeeping is an important and lucrative field of law, when you are in charge of protecting the interests of your corporate or the corporation that you represent,
And others, no? Napakarami. Yan ang maganda ngayon eh. Opo. So, hindi na lang tayo na nagkakaroon ng pananaw sa isang abogado that is fixed, no, on the courts. There are other fields of law upon which lawyers can flourish, no. Nagandahan lang talaga, you have the advantage, no, because you know and you are capable, no, of discussing based on legal principles. You can talk to people who are marginalized, and you can still advise people who are CEOs, who are presidents of big companies. Now, I have done that already, no, so many times. So, sabi ko, if I am not a lawyer, I will be able to, have these people listen to me. No, kasi ang laki ng range eh. Especially I'm a litigator. So, from the marginalized to the big, no, people, no, in the corporate world, no. So, ganun pagiging abogado, malawak na siya. Lalabas ka na sa court setup talaga. Yes. Ayun, ay maganda nga yung first party kasi 'di ba parang we are now in a modern world and hindi lang siya naka-confine sa court na pag ganun. Pero more on yan. Siyempre, mas uso yung yung litigation yung sa korte kasi yun yung madrama talaga. Pero yung nakikita natin for your sa- information, nababawasan na yung ating mga litigators ngayon. No? Kasi nga, maraming fields of law that are flourishing. Like for example, intellectual property rights. That's a good field, no? But it's not confined to courts. No? Yeah. Meron tayong mga specific tribunals for that. Construction. No? Construction law is a different field. It's a rising field wherein you will not be confined also exclusively with the court. So there's Right. an arbitration commission in charge for that. Kasi alam naman natin, the situation of the court dockets in the Philippines, no? It's so plugged, no? Yes. Like for example, I have this case way back in 2014 when I was a new lawyer. It's still existing and pending up to now. So can you imagine the decade-long struggle, the battle, and of course the expense of the resources of the clients that have been exhausted from 2014 up to present. I believe that it will not be finished up to now. 2024 patapos na. So tatakbo pa siya. Correct. That's a sad reality. Yeah. And syempre makikita din natin yung plight ng mga marginalized. Kasi not everyone, di ba na, pag yung kaso ay matatapos agad. Pero I think it's a reflection of our justice system. Ang kagandahan lang sa akin kasi I was born into a father who's also a lawyer, who's also part of UPLB before. So he trained me to, kahit na private lawyer ka, you do your pro bono work. And my approach is, like for example, I have a case, I want it finished kaagad. So that I can accommodate more. Kasi other lawyers will prefer to have this existing client. Para makasingil pa ako lagi eh. Pero nasa sa'yo na yan eh. Now, if you become a lawyer, you will realize that it will be very easy to exploit your clients, no? Kasi, in a criminal case, no? Like the case that I'm handling right now, no? Sabihin ko lang sa kliyente ko, pag di ka nagbayad ng gato, makukulong yan eh. Kailangan mo talaga magbayad ng gatong halaga eh. Makukulong yung anak niya. So what's your choice? Mangungutang yan. Lalabas ng pera, Tony, sige tayo, ito na. Grabe. Kaya mong gawin yun. But the good thing is that I was raised into a family or a father who is a very straight lawyer. Kasi kung sa iba kong firms, or hindi man sa ibang na-train, Right. I'm sure, ganoon na rin ako niyan. Okay. And that will be, hindi siya maganda, especially in my nature, na ano ko sa pamilya ko yun eh. Yes. Oo. And so, with that, attorney, we can observe that environment really matters. And masaya po ako marinig na meron kang mentor and it came Oo. from your father figure mismo. Pero syempre, hindi ako nagmamarites. I've tried before when I was still handling drug cases before. Parang hindi ko feel eh. Kasi parang the money is of course what I'm using to family and yet parang madumi siya eh. So now, medyo nag-iba ako ng shift ng practice ko. I'm now focused on family dispute cases, labor, corporate. Sometimes I also accept criminal cases pag nami-miss ko ba yung... Alam mo kasi pag na-experience mo na yung court practice, medyo may hype yan eh. Yun, May hype yan. Parang gusto mong umatake eh. Ganun kasing, hindi ko ba alam paano ko ma-develop sa sarili ko yun. Pero may kalaban ka. Arguments ka di ba? May gigil ka eh. Wala kasi yun sa ibang cases. Kaya minsan, like yung mga kaibigan ko abogado, kumukuha pa ba ng adversarial? Minsan pag nami-miss ko, ako rin nga nami-miss ko minsan eh. Ganun kami yan magkakwentuhan. Pero yun nga, ang kahalagahan ng isang pagiging abogado is yung personality mo. Yung paano ka ikaw.
Kasi nga, being a lawyer entitles you to a lot of privileges. No? A lot of, yung lawyer card, marami yun eh. Maraming bagay yan eh. Sabi ko nga, isa nyo kanina, if your liberty will be in line, kahit ano pwede mo sabihin. Yeah. Nagbibigay yan. Danas ko na yan, 10 taon na ako nagpa-practice eh. Ganun siya. Danas na danas. Tsaka ang dami mong pwedeng ang dami mong pwedeng ways on how to earn in a bad way. Yeah. Ang dami. And it's a good thing na nababanggit mo na to as early as now. Kasi totoo nga na I think it applies to any career na ba? That you Yeah. can make the most out of it either in a good way or a bad way. So Yeah. dyan darating, ikaw na, choice mo na rin talaga. Choice mo na yan. Windows na lang. Oo, ang akin naman dyan, if it's pro bono, it's really pro bono. Talagang lahat yan, gagawin ko yan, free yan. So, meron akong ganun klase na Tsaka, hindi naman ako ganun magtaas maningil. Doon lang ako sa tama. Kasi I think naman, of course, your effort should also be paid. Pero attorney, ito medyo curiosity lang. Kasi, ano po yung pinagkaiba ng pagiging lawyer sa attorney? Kasi may nababalitaan ako, ay, tsaka ka lang magiging attorney kapag ka nakapasa ka na ng bar. O kaya, pagka nag-graduate ka na bang law school, lawyer ka na or Hindi ganito. Actually, it's just, nomenclature lang yan. No? If you pass the bar, of course, you become a lawyer and an attorney for that matter. When you pass the bar, dalawa na lang kulang eh. You sign the roles and then you swear sa Supreme Court. Tapos, abogado ka na nun. Okay. And Pero then- kapag kung hindi ka pa po nakapasa ng bar exam. Di ba? Ano ka lang, you are a graduate or holder of a Juris Doctor degree. Okay. Oo. So, degree holder. Juris Doctor Doctor. holder ka nun. Grabe, no? And Oo. sa kwento niya, attorney, makikita talaga natin na ang daming sakripisyo na kailangan sa job. Grabe. Sa pagiging May abogado. talagang yung health ko yun. Kasi nga, imagine 140 pounds talagang yung abs ko doon, talagang labas na labas pa. Tapos pagdating ko ng October, 190 ba? 50 pounds. So basta, alam nyo kasi yung perfect meal for me. yung pasit kanto. Yan. Yan. Siyempre, Mabilisan. mag-aaral ka. Dinner. Mag-aaral ka, di ba? Ay, paluto ko. Kasi ate, paluto pasit kanton, tsaka hotdog, ganyan. Yan, kain ka nun. Tapos pinakamasarap pa magkumain nun is yung time ng gabi na. Yung pagod na pagod ka na. Yan. Yun. So, yun, nagkaroon talaga ng impact yung health ko nun. Tsaka itsura mukha talaga akong barbarian nun. Sobra, kasi nakalimutan ko na magpagupit. Hindi Wala. nakakita ng sunlight. Oo, as in pagbangon ko sa kwarto ko nun, pasok ko kagad doon sa spot ko sa bahay, lock na yun. Kasi kung talagang gusto mo isang bagay, I think talagang gagawin mo lahat para doon eh. Oo. Kasi imagine mo, hindi ko nga alam na possible pala yung 15 hours for di na mag-aaral ka, wherein you will only sleep for 8 or 9 hours. Kasi pag tapos na ako na 11, di pa makatulog eh. Yung utak ko, gumagano-gano. Nag-aaral pa ng mga case, ganyan, ano bang batas? So, tsaka alam mo yung napapanaginipan mo yung pinag-aralan mo. Yan. Gusto ko yun eh, kasi parang nare-review rin ako. Pahinga talaga na siya. Wala talaga. Sa tulog eh. Wala talaga, yung Sunday lang, sige, for church. Siya nakita kami ng girlfriend ko noon. Ganun lang, pero yung sasabihin mo na mag-umisa ko ng isang araw, hindi, kahit nga gym time, wala. Aral talaga. Diretso talaga. But for that, para makapasa talaga. No? Kaya siguro, yun ang pinaka-suggestion ko sa ating mga viewers. If you will take the bar, talagang ibigay nyo na lahat. Bigay na lahat. Ibigay nyo na lahat kasi siya eh, isang bagay na grabe. Saka napaka-emotional ng time na yun nga eh. Kasi nga, syempre, on the edge ako eh. Parang shit yun ako pupunta dito. Na-remember yung tax exam. Wala akong masagot nung first 5 minutes. Sabi ko, shit, paano kaya to? Alam mo yung sinasabi ng mga sa law school na kapag sa bar, kapag hindi ka masugot, babalik lahat sa isip mo, nangyari talaga yun. Shit, ito, ganito, ano sabi ng prof ko, ganyan. Tapos, Flashback na silang lahat. yung problema mo, wala kang trabaho, magkakaroon ka ng anak. Sabay-sabay na. Grabe, maiyak-iyak ka na talaga. So, kaya, actually 10 minutes ako nagpahinga lang, tapos nagdasal lang ako. Larga na ulit. Pero na-experience ko yung moment na yun. Parang blackout moment, pero bumalik din naman. Yeah, isa pa palang advice ko dyan. Yung review mo ng April to October, yung time ko ano siya eh, para bang secondary siya. Yeah. Yung primary pa rin talaga yung law school mo. Kasi nung time na yun, na nahihirapan ako nun, Correct. iisipin mo, ano nga ba sabi ng prof ko nung time na yun? Yeah. So, dapat sa law school pa lang, paghigihin natin. Yeah, at saka sa law school, ang hindi mo makakalimutan doon yung mga moments na papahiya ka. Oh, Kasi yun tatatak sa'yo eh. tama. Actually, ngayon, alam ko pa rin yung mga moments na pahiya ako eh. Hala! So kapag nasa bar exam ka na, ang marirecall mo yung times na may
emotional effect sa'yo yung ginawa ng prof mo. Yung pinatayo ka. May pinapatayo ko ba sa law? Oh, Kodak moments ang tawag namin doon eh. Kasi Kodak, ano ako masabi eh. May tatanong sa'yo, tatayo ka. Hindi mo alam. Kodak moment pa eh, kasi ganun ka lang eh. Yan. Yun ang mga hindi mo makakalimutan. Kasi after nun, hindi mo matatagaw sa sarili mo yan. Shit, mga trip. Yes. Especially kapag nag-aaral ka. Nag-aaral ka for the whole, exam mo, ang assignment mo from 150 pages usually yan eh. Hindi ko lang alam ngayon ha, pero during our time, 150 to 200 pages lagi yan. Hindi naman sunod dyan eh. So gagawin ng prof, dito. So talagang kailangan mong tapusin. Eh syempre, hindi ka naman Superman, di ba? Yes. So magagawa mo lang siguro up to 130, konti lang. Yun yung pinakakaya mong ilaban. Yung tawag namin, ilaban na natin yan. Bahala na. Eh pag nagtanong dito, Wala na. wala na. Bokya for the day. Tanong pa talaga yung hindi mo na. Nangyayari yan. Bokya ka na for the day. Minsan nung law school nga eh, nagdadasal ka na magkamali yung nauna sa'yo. Oo. Siya yung bunot. Ano ba, ang tanong sa isa mo, kunwari, sa pinakaunang tanong, hindi na masagot. Siyempre, yun din yung tanong sa'yo, di ba? So, ginagawa ko yun. Talaga. Ibadasal ako sa pagkamali. Sana siya magkamali. Tapos na. Pag nagkamali siya, whoops, pagtayo, bongga ka na, di ba? Kaya nangyayari. Si Lord ng law habang school. pinapakinggan yung dasal. Ba't ganyan ang dasal? Oo. Kasi otherwise, pag nasagot niya, random na naman yung tanong. So thank you so much, Attorney, Yeah. sa going back to the memory Totoo. ng kanyang journey sa law school, sa bar exam. Dami talaga, dahil yung pagdadaanan. Pero eventually, it's all worth it in the end. Yeah. Diba? Sa lahat nakataya eh. Pero ngayon, ano po yung mga, sa tingin niyo, misconceptions na pinapaniwalaan niyo bago kayo maging lawyer? Okay, kasi meron tayong mga stereotypical images, no? Kung what a lawyer is. Number one dyan, yung sinungaling. Diba? Lawyer, liars. Oo, kasi minsan kasi, no, yun nga, yung sinasabi ko kanina, yung balanse, no? Yung balanse ng bilang officer of the court, and then you protect the interest of your client, and then yourself, no? You have to have strike of balance. Sa tatlong yan. So sometimes talaga, you have to lie, no? Just to serve those three, no? Ang akin naman, in my experience, I make sure na if I do lie, no, talagang it's nasa lugar siya. Na, if it's a white lie, na pwede ko naman gawin yan, no? Pero mahirap din kasi magsinungaling sa korte, eh. Korte kasi yan, eh. And at the same time, the judge will know. And of course, if you don't have evidence, no, to really support, no, whatever issue that you may raise or concern that you may raise, no, Yes. mahalata ka pa. And lying, no, is of course, no, is contemptible for the judge. Parang, so they are liars. Tama. Hindi, So may ganito. mga pagkakataon lang. May mga pagkakataon, like for example, no, meron kang client na alam mo namang ginawa talaga niya yun. And then of course, gagawin ko dyan, ginawa mo naman talaga eh. So, di ba, you should be penalized with that. Pero luckily, no, dito ka sa akin, so tingnan natin kung ano yung pwede natin magawa. No? Number one, mag-settle tayo. Yes. Yun eh, mag-settle tayo. Kung ayaw pa rin settle, taasan natin yung offer. No? Yan. Pag hindi talaga, sige, pero I only can do this. Yung within the circumstances lang. Hindi talaga yung highfalutin na kasinungalingan. So kumbaga sa klaw po nito yung you for the interest of your client. Yes. Oo. Kasi yun ang problema dyan eh. Kailangan, interest pa rin ng client ang naiisip mo. Pero kailangan, observe the court ka. You should say the truth. Diba? So yun laro niyan. Actually, tanong po yan dun sa na-interview namin na paano po yun, attorney, na ikaw may sarili kang moral values na pinapanindigan sa buhay mo. Oo. Pero minsan may mga ganung pagkakataon na parang, ay, nakaka-tempt na nagawin yung iba. So, Oo. paano po nababalance? Ang ginagawa ko dyan, sinasabi ko, well, if I will be wearing a lawyer hat, ito yan. If I will not be wearing any hat, personality ko, ganito yan. Hinihiwalay ko na lang na gano'n. Okay. So, parang seeing lawyering as a job talaga. Oo, and a eh. different personality. Hindi mo kasi, mismo. kung kasi didibdibin mo lahat ng kaso, especially in my case, na napakarami kong kaso. So ano yan? Talaga maubos ka eh. Kasi lahat ng negatibo na bagay, ibabato sa'yo yan. Yung mga feeling mo, pasan mo na yung buong ano eh. So what I do is to really separate myself. Dako naman tayo dun sa law school life naman. Okay. Kasi sabi dito, pag nag-law school ka daw or lawyer, wala ka ng social life. No. Totoo ba yun, attorney? Okay. Yung first 2 years ko sa law school, hindi pa kami nag-meet ng wife ko noon. No? So what we do in San Beda was every Saturday, talagang lasingan kami yan. Yung Saturday na yon, talagang iwa-wild mo na yan.
Party harder nga. Kasi ika. talagang pagdating na Monday, laban na naman yun. So, nagagawa ko naman siya noon, time na yun. And then I met my wife then. So, yun yung social life ko na noon. So, Next question. Meron pong nagtanong sa ating PLS social media account. Sabi dito, I once read a tweet saying that the field of law is sui generis, mere dry recitation of facts. so, Totoo po ba ito? hindi, kasi wet nga yung nangyayari. Medyo ko lang. Wet. Actually, hindi naman siya yung the station facts na kasi the professor can ask really everything about the topic, no? So, depende yan. Minsan kasi may mga prof yan na up to the last detail ng kaso. Kailangan alam mo. Like, for example, in this case of people versus ganito, what's the plate number of the car involved in that case? Ganun eh. Meron naman, just recite the case, no? And it's digest. So, recite mo lang yan. Meron naman what's the legal principle behind it. Meron naman who's the ponente. So, marami siya. It's not really a dry recitation of facts, but really it depends, no, on the professor. But, well, generally speaking, no, on the substance yan of the case and of course, the applicable provisions. Kasi iba yung kaso, iba rin yung batas. Yes. Iba pa yung pag-appreciate mo rin nun. Ayun, so, parang nababanggit naman natin yung mga professor. So siguro, it's about terror profs naman. Parang how did you dispel the need of Okay. terror profs? Maraming terror profs sa law school, pero later on, you will thank those terror profs. Kasi nga, sabi ko sa inyo, when I took the bar exam, babalik talaga yung boses ng professor mo na nagpahiya sa iyo. Ganun talaga eh. Oo, kasi hindi mo sila may iwasan. At mas maganda ka na harapin mo sila kasi you will be forced to study, you will be forced to excel. No? Kasi mapilitan ka talaga eh. No, mapilitan ka. Ang problema mo kasi sa law school, you should be good in writing, you should be good in speaking, and you should be great in communicating what have you studied. Oh, so Yung tatlo yan eh. Okay. Otherwise, wala. Ang BS ko, biology. So it was very hard for me when I was in first year law school kasi hindi naman kami nag-recite sa bio. Pero, yung advantage ko is that magaling ako mag-memorize. Sometimes if I don't understand things, I just Yeah. memorize it. Oo. Recite na lang yung definition. Yeah. And it's good na nabanggit mo yun, attorney. Kasi marami ring aspiring lawyers na hindi naman BA courses yung kinuha, ganyan. May mga engineering, may mga BS biology. Wala kasing perfect fit talaga for that. Yung sinasabi kong 3 skills na yun. No? Medyo isa-isa ba? DEMCOM, itong sulat. Yung subjects, yung salita. Pero how you will be able to communicate what you have learned or studied, yun yung crucial eh. Yo, Kailangan masalita mo yun eh. correct. And then, syempre nangangatog ka. Kinakabahan ka. May prof nga ako before, namatay na siya. Rest in peace po. Nakikita ko pala sa elevator, talagang dug-dug-dug-dug na eh. And then, Pasensya po. meron pa nga ako in hearing, no? I have a case at Makati. Hindi ko sabihin ko sino judge. Ano yun, napakain ako ng masama, so nagkaroon ako ng gout. So what happened was I was just sitting there, lunchtime, kasi pag lunchtime sa Makati, ang lamig. Ako po lang ako. Nakita ko yung prof ko, alam mo, nakalakad ako eh. Totoo. Bigla na tayo eh. Oo, ay, judge po. Sabi ko, kwento ko, sabi ko, grabe. Si judge lang pala makakapagpatayo dahil sa akin kahit na may gout ako nun. Ako na-realize ko, no, magaling ka magsalita, magaling ka magsulat, pero ang key factor dyan, paano mo mako-communicate properly, may it be in recitation or in the exam, yun ang pag-aralan mo. Kasi you have to be concise pero dapat concise Yes. na tama yung mga information. Papasok sa bar exams yan, yung result, yung ganong klaseng yung sinasabi mo. Oo, straight to the point ka kasi dun eh. When I answer the bar, think ko 4 sentences lang ako lagi per question kasi ito yung yes, ganito, the law, the case, and then the conclusion. 4 na lines lang ako nun. Grabe. With margins. With good handwriting. Yun din, no? Kailangan Kaya lang ngayon kasi laptop, Oo nga po. Electronics na yung electronic. Sorry. So, masasabi nyo ba, mas prefer nyo ba yung terror profs kaysa sa mga Oo, exam? mas preferred ko yung terror profs, no? Kasi nga, matututo ka talaga eh. O, yung, alam mo kasi yung pagkapahiya mo sa class, lahat naman napapahiya eh. Lahat naman pagdadaanan nyo yun. I remember I had this classmate, no? Masuka lang natin, dapat tayo mamatay dyan eh. Oo, gano'n. Pero gano'n, hindi mo tayo mamatay dyan eh. No, kasi magdadaanan talaga yan. Ang good thing lang talaga, yung mga terror profs ko, doon yung subjects na kung saan ako nag-excel ng bar. Sa CREAM tsaka sa REM. Yun ang mga highest scores ko eh. Right. Kasi nga, easy na lang for me to study. Mahirap kasi yung nag-aaral ka nun during the bar period na parang, ba't unang basa ko lang to? Mahirap yun. O kaya pangalawa pa lang. Pero pag talagang terror prof mo, ito nga pala yung tanggali eh. Correct. So, meron agad, may mark na kaagad sa Yes. Kailangan mo lang talaga siya pagdaanan.
Ang issue mo lang naman dyan kasi is that, of course, kailangan matibay ka, no? Kung sabihin sa'yo, it's take it in a constructive manner. Yung mapahiya ka sa klase, lahat naman napapahiya eh. So, kanya-kanyang time lang talaga yan, no? Yes. Pero ang pinakamasarap na feeling is that if you will be able to recite, no, accurately do sa terror na prof, hindi mo makakalimutan yun. Parang ano masasabi natin na maganda na mapahiya ka na sa law school kaysa sa court mismo. Parang ganun, or... Sa court naman, napapahiya ka pa rin. Kasi Hindi. Siguro ang pananaw mo dyan is that, no, mabuti mapahiya ka sa law school kesa yung bar ulit-ulitin mo. Okay. Kasi doon ka kukuha ng first mo, secondary mo lang yung review eh. Siguro ang napipick up ko lang dito for what you're saying, attorney, ay bukod sa maging magaling sa writing, sa technical skills, dapat marunong ka rin kilalanin yung sarili mo kung paano ba ako magko-cope sa mga ganitong klaseng Tama, sitwasyon. tama. Kasi kailangan mo ng coping mechanism eh, no? Kasi expect mo talaga yan eh. Talagang kailangan matibay ka dito eh. Sabi ko nga dati, kailangan mahalin mo yung ginagawa mo, yung law school. Kasi pag di mo mahal yan, wala. Madaling Maubusan bitaw. ka talaga. Maubusan ka ng gasolina ba? Okay. Ngayon, speaking of coping mechanism, ano po yung inyo, attorney? Nag-workout kasi ako noon. No, so workout ako noon. Nung wala pa akong girlfriend. Tapos nag-girlfriend na ako, syempre yung girlfriend ko noon. Yun yung coping mechanism namin. Pero you should have an avenue where you can release those stress. Yeah. And then, saka siguro yung acceptance, no? At saka matibay na talaga yung loob. Oo. Ay, kung hindi man, patitibayin ka naman ng law school. Yeah. Pero titibay ang loob mo kasi kapag sobrang nawami na napag-aralan. Kapag kayang-kaya mo na talaga yung topic covered. Yeah. Ang problema lang kasi nga, ang dami. Ay, kasi madami nga kinakabisado mo sa sabi niyo. Kakabisuduhin mo lang syempre yung Importante. mga importanteng bagay, no? Meron kasi tayong pagkakabisado by heart. Yun yung mas mahalaga eh. Kasi pagkakabisado mo by mind, madali makalimutan eh. Pero pag nasa puso mo yan, di ba? Pag nasa puso nyo yan, Dami hindi nyo ko ba, makakalimutan. Ikaw yan. Diba, ang dami nga po minamemorize na nabasa sa law school. Ano po yung nagiging strategies nyo? Paano nyo po nababasa ay namemorize? Ano yan? May mnemonic style ginagawa, no? Usually, you apply yung common words na alam mo to a given particular concept, no? Diba, yung concept ng rest, just stay. Pinag-usapan naman ng wife ko to, rest, just stay. Explain niya, just tae, no? Sabi, uy, nakaiwas ako dito. Uy, rest just tae. Kasi yung rest just stay, parang ano yan eh. Yung declarations mo na nabibigla ka. Nakaiwas ako sa rest just tae. Yung mga ganun ba? Hindi mo na ano yan. Okay. Kasi talagang advisable yan that you connect something to a given principle. Kasi ako personally, pinahas ko talaga ang memorization. Doon ako pinakakinakabahan. I-connect mo lang sa mga bagay na alam mo. Just that. And hashtag just that. Rest just stay. Yeah. Just say. Ano po yung strategy nyo kapag nagkakabisado kayo ng Latin words? Ganun pa rin. Actually, sa Latin terms ng subject lang naman yan. No? Statutory declaration yan. Eh. Pag statutory declaration, kailangan mo kabisuduhin yung mga Latin terms na yan. The rest naman, gamit mo na sa pleadings. Wow, gusto mo makasingil na mahal. Dami mo yung Latin terms. So, joke lang. Yan mo siya sa pleadings, etc. etc. And speaking of mataas na paninigil, I think ito yung another predisposition to law school. You need to get rich to be successful. Parang ako yung... Okay. If you become a lawyer, I can say, nagaganda yung buhay mo, no? Nagaganda yung buhay mo talaga. To the point that you will be able to utilize your resources to help other people. Pero yung pagyaman, hindi yan kasama, no? Ibang maganda pala. Di ba yan? Maganda na yung buhay mo, comfortable. Then you can help people. Pero yung pagyaman, dapat nagnegosyo ka na lang. Kasi law is not a business, eh, no? It's a profession. It's still a noble profession. So, kung gagamitin mo yung law as a business, ibang usapan na yan. So, pwedeng yumaman, possible, kung gugustuhin mo. Pero hindi Pwede. kasi ganun yung nature Oo. ng abogasya. Tsaka ngayon, no, siguro advice ko na rin to. I can observe that it's not sufficient that you're only a lawyer. Dapat meron ka pang stream. Like, for example, me, no, aside from being a lawyer, I'm also a professor. Yes. I'm also an author. Ooh. Yeah, and I plan to do business. Doon kaya yaman. Yeah. Kasi pag ginamit mo na pagyaman yung pagiging abogado, medyo may something dyan. Kasi it is designed to be a profession. It's designed to be a noble profession. And if you use it for business, it's a different thing. It could be, ano talaga,
a source of exploitation. Pero we are not leaning towards. Yeah, madali kasi. I can tell to you, madali kasi. At marami na pagkakataon yan na iniwasan ko. Yeah, and it's important din, ang buti na lang din sa the UPLB Philo Society, nasa core principles natin to really cultivate Yeah, people oo. lawyers Okay. na hindi gagamitin ng profession sa mga ganong klase. Yes. Pero attorney, mabalik tayo sa law school kasi merong mga gustong mag-pursue ng law school pero wala masyadong budget talaga. Okay. Pero paano po kaya nila nasusurvive yung law school? Kaya ba yon na may trabaho ka during... Ganito, no? What I observe and what I did also, yung pag second year ka na, pag third year ka na, kailangan mo talaga magbitaw eh. Kasi first, second, pwede pang ano yan eh. Foundations yan eh. Pero yung third, fourth, yun talaga yung mga crucial subjects. Kasi papasok dyan yung Civ Pro, papasok yung evidence, yun yung mga mabibigat eh. Papasok pa dyan yung corpo. Hindi siya yung first and second na persons, criminal law, hindi eh. Ito kayang i-manage to eh. Pero yung third and fourth, kailangan mo nang iba yung focus doon. As to financial capabilities, of course, UP Law, no, is affordable, syempre. And other SUCs that offer law, no, affordable naman yan. The big schools, syempre, yung private schools like Ateneo San Beda, mabibigat yan. Nung time ko lang sa San Beda, for some reason, ang baba. Tapos ang ginagawa pa namin nun, pwede ka kasi mag-installment eh. Eh, yung tuition pala ng anak ko, parang pares yung tuition ko sa law school ngayon eh. Sabi ko, ano ba yan? Law school ako to tuition ko eh. Ganun siguro tumaas ngayon, no? Pero, I think 70, 80 pa rin. So, yung installment yun ang kaya dyan. So, meron namang ways na para mas magaan yung pagbaba. Meron ways, ang ano lang is the third year and fourth year. Kasi mabigat na yung requirements. If you need to work, baka medyo magbabawas ka ng konti dyan. Eh, paano yun, attorney? Pag yun lang, kailangan nila ng source of income, ano nang pwede? Okay. Meron tayong mga night schools no sa Arellano. So okay naman 'yan. No? Magandang performance sa Arellano. So isa 'yun na nagsimula yung klase ng 7 pataas. Kasi parang ayun din yung naisip ko kanina. Parang, kunyari sa review nga, parang 8 to 11. Tapos paano mo isisiksik pa yung work? Kasi di ba parang for the next 6 months, parang nakastay ka lang. Paano mo pa isisiksik Ganito 'yan. yung ano? Kung nasa gobyerno ka, mag-leave ka talaga dapat. Yeah, I think 3 or 4 month leave will do for the bar exam. Ano mo talaga siyang tutukan for a while. Yeah. Especially for the bar. Kasi bar exam yan eh. Ay, may tanong dito, attorney. Yung mga mayaman po ba ay automatically competent law students? Or do rich law students become good lawyers? Hindi naman. Kasi syempre may privilege na sila. Actually, pagpasok ko sa law school, ang yabang ko nun, UP ako eh. Yung pala, pantay-pantay lang pala kami dito. Pare-pares pala kami napapahiya. So, alam mo na, pag-graduate natin dito, di ba, sinasabi natin, UP ka, magaling ka. Pagpunta ko ng law school, hindi pala ako magaling. Teka lang, wait lang, kailangan ko pala mag-aaral. Kagandahan lang kasi sa UP, ano tayo eh, we learn how to survive. So, we learn yung mga discomforts dito sa UP. Ano yan eh, naging parte ng personality natin. So if you feel any discomfort in law school, sanay na ako dyan eh. So you will be able to thrive and survive. Ay, parang lagi ka nasa constant pressure cooker. Kailangan mo talaga mag-aral. Hindi mo kailangan i-automatically i-assume sa sarili mo dahil yung ka magaling ka. Kailangan mo rin talagang dumihan yung sapatos mo. So, hindi naman automatically na lugi ka kapag hindi ako galing sa mayaman na background. Hindi. Kasi eventually, may nakuha ka from your experiences na pwede mong magamit para malagpasan mo yung mga challenges. Dagdagan ko yung sa books. No? Alam niyo, ginagawa ko doon. Kasi, syempre maghihiram ako ng libro. Doon sa San Beda, 5 pesos per page. Dito sa UP, noong time na yun, 2007, 2008, parang 150. Dinadala ko, pinapaserox ko dito, pinapabook alike ako doon. So yung, sa start. So yan, yung mga first year, second books ko, puro Xerox yan. Correct. Ay, Para sa naman eh. lang pala. So, yung STAR ay malapit na establishment sa UPN. Yeah, sa start. Prominent na Oo. Kasi ang mahal ng books eh, like 4,000, 3,000, pag mga ganun lang, kalahati, 1,500, nakabook may pangalan mo pa. Di ba? Okay, personalized. Right? Yeah, personalized pa. Yan, grabe talaga yung experience sa law school kasi parang it makes you disciplined, tas frugal. Yeah. Diba? Akala mo magtipid, ganyan. Kasi syempre mahal na natin. So, sobrang dami ko natutunan talaga. Parang busog na ako first episode. Okay na to, ikalat na natin itong episode. Pero, ano po yung magiging tips nyo sa mga law aspirants na nanonood sa atin ngayon? Okay. Number one, of course, you have to love yung profession, no? Kasi, sabi nga nila, no, law is a jealous distress, no? Kasi hindi mo siya kailangan pabayaan, hindi mo siya, dapat talaga, you're not there just to test the waters. You're there
because you really love what you're learning. No, in UPLB, i-build naman sa atin yan na mamahalin mo isang bagay. Kasi pag mahal mo siya, talagang gagawin mo lahat para ma-capture mo yan. So, yun, no? Number 2, practice consistency. No? Dapat consistent ka. Kasi hindi yung ano ka lang, yung at the start, and then tuloy-tuloy lang. Yes. Okay lang yung small things, no? Every day, 1% every day is good. Kesa yung sa simula pa lang wala na, tuloy-tuloy lang. Saka siguro right now, if you really want to go to law school, no, practice reading, no, and writing. And yung kasing communicating what you learn through writing or reading, papasok na rin later on yan. Kasi ngayon pala, matuto ka na magbasa, magsulat, no? Kaya siguro yung preparatory. Kasi ang talagang best na preparation sa law school is just to really prepare yourself, no, for the worst. Sorry pero that's really what's expected, no, yung talagang worst. So mag-aral ka lang talaga, no, mag-aral ka lang na maigi, at saka huwag ka mag-falter. No, the 4-year time in law school will extend to 5, pwedeng 5, especially if you're working, or 6, no. Pero don't remove yourself from your goal. Always look, no, at your goal. Gusto mo mag-abogado. Yeah. Ika nga, diba, sa motto ng UP, utak at puso. So, hindi lang talaga pwedeng puro utak lang, memorize. Pero, you have to love your discipline. Kailangan mo talaga mahalin yan. Kasi otherwise, mag-falter ka eh. May mga times kasi isipin mo yan no? Kasi nung time na yan, no? Nung time na sa law school ako, nakita ko yung mga kabatch ko na may mga work na sila. Nakita ko na sila ay nag-grown sila, no? Sa kanilang professions. Ako parang hindi no? Kasi nag-aaral ako Aral lang ako dito, Kumbaga parang ka nag-invest kasi dyan makikita mo yun, especially right na social media. Kita mo na-promote na naman si ganito. Kumbaga, although they are being promoted in tangible terms, ikaw naman, although intangible, still looking to excel later on. No? Kasi ang pagiging abogado, pagpasa sa bar, hindi siya madali talaga. There's no easy way. You have to really undergo the hard way to do it. Pero if you pass the bar, if you become a lawyer, sasabihin ko sa'yo, it will really be worth it. Financially, I think, wala pa isang taon, nabawi ko na Yun ang kabilis. Kasi hindi ka mag-a-apply, opportunities will be approaching you. Pero siguro ngayon yung standpoint ko, see yourself as accomplished and affluent. Parang di Kumbaga pagod na ako. pagod na. Pagod. Kasi, of course, in 10 years of court litigation, marirealize mo na kapagod Marami namang ibang fields of law na pwede pa ko pagkakitaan, di ba? Pero yun nga tuloy-tuloy lang, and I advise talaga that if you will become a lawyer, always have another stream of income. May it be business, may it be in the academe, may it be in other aspects, no? Kasi mahirap na isang abogado ka lang. Kailangan abogado plus. So, thank you so much, attorney, for sharing all your knowledge, expertise, experience, lahat. Na-inspire din ako na meron pala akong future na pwedeng ma-look forward eventually. Na talagang out there na may profession and matutulungan ka for the people, for the justice. Yun nga, hindi ko pa nasabi to, no? Pero kasi nakita ko sa pagiging abogado, no? Nagkaroon ako ng more chance to help others. More opportunities to help others. Kasi gumanda yung buhay ko So kaya ko magbigay, kaya kong gamitin yung pagiging abogado ko sa pagtulong. Hindi nawawala yan sa akin personally, no? That you're privileged because you're a lawyer, but you also extend always your hands to the underprivileged. And that's it for today for our first episode of Sa Totoo Lang, Objection, Your Honor, Debunking Myths and Misconceptions about Law and Law Schools. Yes, and we hope na marami kayong tutunan for today's episode. At kung kayo ay nabitin, don't forget to follow the UPLB Phil Society on our social media pages. That's on Facebook, Spotify, YouTube, IG, and on X. Para naman wala kayong ma-miss na episode at magkaroon ng behind-the-scene updates about law and our podcast. And keep learning, keep questioning, and keep fighting for justice. Yan. Bye-bye! Bye! Ang galing, Thank you, attorney! Thank you, Keep fighting. po! Gusto ko yung muli, Keep fighting for that.